eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC-TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Mga isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it patted on the earth. Resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Liliano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang social. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point, Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Report. Flash Report! Meron tayong update mga kaibigan mula po sa Palasyo ng Malacanang. Eduardo Oban Jr. tinalaga ni Pangulong BBM bilang bagong National Security Advisor. Report mula kay RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni National Security Advisor Eduardo Año. Inanunsyo ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa katatapos na press briefing dito sa Malacanang. Ayon kay Castro, nagdesisyon si Año na magretiro na sa serbisyo publiko matapos ang mahabang paglilingkod sa gobyerno at military. Itinalaga naman ng Pangulo si dating AFP Chief of Staff Eduardo Oban Jr. bilang kapalit ni Año. Pakinggan natin si Jose Castro. Secretary Oban is a former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines and a graduate of Philippine Military Class, or rather Philippine Military Academy Class of 1979. He has extensive experience in military operations, defense planning, and national security, having also served as Deputy Chief of Staff for Plans, J5, and head of the Visiting Forces Agreement Commission. With this depth of experience, the President is confident that Secretary Oban will provide steady and capable leadership in advancing the country's national security priorities and ensuring continuity in the government's efforts to keep the nation safe and secure. End of quote. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat RH14, Let Narciso. Flash Report. Flash Report! This time check is brought to you by Unang maririnig sa kauna-unahan, DZRH Flash Report! Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee.
Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte, may budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita. Ngayon pong hapong ito ng Miyerkules, Abril 15, taong 2026. Sa ating pong headlines, term sharing ni na Pangulong BBM at VP Sara, itinanggi Madriaga
tinawag na sinungaling. Law school record ipinagtanggol ni BP Sara, mini trial sa Kamara, binapikos. Ramil Madriaga walang suporta mula daw sa administrasyon para tumestigo laban kay VP Sara. Rollback sa presyo ng petrolyo posible sa susunod na linggo. Ha? Ba? Ayos. Samantala naman denial ni VP Sara sa mga aligasyon ni Madriaga. Mas mabuting sabihin sa komite sa Kamara. Panukalang 2 buwang suspensyon ng VAT sa petrolyo dapat pag-aralan ng economic managers ni Pangulong Marcos. May nangyari pong pamaril. Diyan po sa may Pavia, Iloilo, isa patay, isa ang sugatan. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, wala raw pong katotohanan o kathang isip lamang at laway lamang ang umunay puhunan ni Ramil Madriaga. Ito po naging depensa naman ni Attorney Paulo Panelo Jr., Legal Counsel ni VP Sara Duterte sa mga naging paratang ni Madriaga sa kanyang testimonya sa House Committee on Justice hearing kahapon. Sa panempo ng programang Damdaming Bayan sa DCRH, sinabi ni Attorney Panelo na walang ebidensya o katibayan si Madriaga sa kanyang mga paratang na ibinabato partikular na ang laban kay VP Sara at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon din kay Attorney Panelo, may pruweba silang may ibang motibo si Madriaga sa pagtestigo sa pagdinig ng Kamara kahapon. Dumipensa naman si Vice President Sara Duterte sa mga paratang ni Ramil Madriaga tungkol sa kanyang academic record sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Maring itinanggi ng Vice Presidente ang paratang ni Madriaga na kinailangan niya ng tulong sa pag-aaral ng abogasya para makatapos. Ayon kay Duterte, natapos niya ang law school sa sariling kakayahan, walang hinihinging espesyal na pabor at pumasa sa bar exam sa unang take na may average na 80%. Binitikos din ni Duterte ang pagdinig ng Committee on Justice na tinawag niyang mini trial na anyay sumasalamin sa abuso at katiwalian ng ilang mambabatas. Binigyan din pa ng pangalawang Pangulo na maging ang unang impeachment case ay nadungisan ng alegasyon ng panunuhol at hindi rin umano na iba ang kasalukuyang proseso. Samantala naman, suportado daw po ng karamihan sa mga Pilipino ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ito po'y base naman sa survey ng Octa Research na ginawa mula noong March 19 hanggang March 25. Ayon po sa resulta ng survey, 69% ng mga mamayan ang naniniwala na dapat daw pong litisi ng pangalawang Pangulo, habang nasa 28% naman ang tutol at 3 ang undecided. Lumabas sa survey na pinakamarami sa mga sumusuporta sa impeachment trial ay mula sa Visayas Region, 83% na ang naitala po dyan. Sumunod po sa Metro Manila sa 81% at balance Luzon 69%. 61% naman ang sumusuporta mula sa Mindanao, habang 38% ang tumututol na ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Iginit ng Kamara na dapat sa pagdinig at hindi sa press release ang anumang pagtanggi ni VP Sara Duterte sa mga paratang laban sa kanya ni Ramil Madriaga. Ngayon pa man, nirespeto ng House Committee on Justice ang patuloy na pagtanggi ni VP Sara na dumalo ng personal sa impeachment proceedings. Bukas ang panel sa pagpunta ni VP Sara para ibigay ang kanyang panig at questionin ang lahat ng mga bintang laban sa kanya. Reaksyon ito ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng Justice Committee, ngayong umaalma si VP Sara sa lahat ng mga sinabi at ibinulgar ni Ramil Madriaga. Ayon kay Ridon, gaya ng paulit-ulit na panawagan ng House Justice Committee sa Vice Presidente, pumunta sa hearing at huwag sagutin ang mga alegasyon sa pamamagitan ng press release at social media. Itinanggi naman ng legal counsel na nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga
na meron siyang nakukuhang suporta mula sa administrasyon para tumestigo laban kay Vice President Sara Duterte. Sa prempo ng DZRH, sinabi ni Attorney Raymond Palad na wala silang anumang koneksyon sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya nag-aabono pangaraw sila at may mga ari-arian pang isinanla para may pantustos. Samantala, kumpiyansa mano ang abogado na totoo ang testimonya ng kanyang kliyente dahil consistent naman ito. Personal na pinuntahan ni BILG Secretary John Vic Remulla ang construction worker sa Mandaluyong City na hinuli dahil sa hindi pagsusot ng damit pang itaas. Humingi ng sorry si Remulla at pinaming hindi malinaw ang mga patakaran para sa implementasyon ng Safer Cities Initiative. Nag-viral ang insidente online matapos huliin ng construction worker na si Johnny Lankino at pagmultahin nung siya ay naghahalo ng semento sa labas ng kanilang bahay ng nakapaples. Ayon sa kanyang asawa, hindi sila tutol sa pulisya pero dapat tayo magbigay muna ng warning ang mga autoridad. Rapido, hataw, balita. Sa rapido ho ng mga report, term sharing sa pagitan po ni na Pangulong BBM at Baby Sara Duterte, ito raw po'y itinanggi. Ramil Madriaga tinawag na sinungaling. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, nang gagalaiting itinanggi ni Senador Amy Marcos ang umunoy term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa isinumiting affidavit ni Ramil Madriaga sa House Committee on Justice Impeachment Hearing. Sabi ni Marcos, kailanman ay walang pag-usapan na term sharing. Nagtataka ito kung paano nalaman ni Madriaga ang term sharing na wala naman siya sa mga nangyaring pag-usap noong 2021. Nagpakita pa si Marcos ng mga serye ng mga larawan, text messages at mga news clippings sa mga kaganapan noong 2021 na filing ng candidacy para sa 2022 presidential election. Unang inilutang ng PDP laban ang tandem na Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-isang nag-file si BBM ng Certificate of Candidacy at hindi pa sila noon nagkakasundo sa kampo ni noon ay Davao Mayor Sara Duterte. Sumunod ay si Senator Bato de la Rosa naman ang nagkain ng kanyang COC para sa pagkapangulo. Sabi ni Senador Amy, walang alam si dating Pangulong Duterte sa mga pag-uusap nila ni Vice President Sara noon at nakumbinsi lamang ang dating Pangulo na suportahan ang unity sa pakiusap ng mga malalapit niyang mga kaibigan. Sa huli, pinagdiinan ni Marcos na sinungaling si Madriaga dahil sa kanyang mga testimonya sa Kamara de Representantes. Narito si Senador Amy Marcos. Madriaga, sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Si Senador Amy Marcos. Ito si RH20, Raymond Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat paring Raymond. Samantala, pagsuspindi ng excise tax sa gasolina at diesel, kinukonsidera pa rin ng gobyerno, pero buwelta ng Kamara magiging huli na kung puro review lang ang pamahalaan. Balita mula sa Kamara, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Ray, plano pa rin ng gobyernong bawasan
o suspendin ang excise tax sa gasolina at diesel, pero sa ngayon masusi pa daw itong pinag-aaralan. Ito ang sagot ni Finance Undersecretary Carlo Adriano, miyembro ng Development Budget Coordination Committee, sa pagpapatuloy ng hearing ng DECA Tri-Committee o Legislative Energy Action Development o Lead Council ng Kamara. Ayon kay Lead Council Chair Miro Kimbo, ang kailangan ngayon ay ang agad na aksyon ng gobyerno dahil ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay pahirap sa ating mga kababayan. Sabi ni Kimbo, hindi pwedeng asahan ang weekly report at assessment mula sa mga ahensya ng gobyerno dahil araw-araw matindi ang epekto ng oil price crisis sa ating mga kababayan. Narito si Representative Miro Kimbo at Finance Undersecretary Carlo Adriano. But there will be a monthly review done by the DBCC to review technically the policy on the reduction or suspension of excise taxes. That's too late. That's too late. Meaning you need to continue evaluating even on a weekly basis, so we will see. Yes. So the question I ask is that, is it actually possible for the executive to consider these suspensions over the next few days? Meaning, sarado na ba yung pinto? Yan ang tanong ko dyan. No, Mr. Chair. Actually, the ETB level will be meeting almost weekly. The ETB of the DBCC, it's the technical board. We will be meeting almost weekly or bi-weekly. But in terms of basically to assess the situation and if there is a need to actually revise the policy. So may weekly meeting po kami. Ang sinasabi lang dun sa recommendation is that there is a review, constant review of this policy. So hindi po closed doors yung suspension or reduction for diesel and gasoline. Sa hearing ng Lead Council, nagreklamo ang mga mambabatas dahil kanang minadali ang panukalang batas para bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang inaaksyon lang sa ngayon ay ang pagsuspindi sa excise tax, sa LPG at kerosene. Ako si Mildred Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, Pangulong BBM wala daw pong alam tungkol sa Manoy term sharing ayon po sa Palasyo. Report mula kay RH14, Let Narciso, Miss Let. Nagulat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ipinahayag ng self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings sa Kamara. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na walang alam ang Pangulo sa pinag-usapan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Madriaga. Binigyang diin naman ng Palasyo na si Pangulong Marcos ay nangako sa taong bayan na tatapusin ang kanyang termino. Pakinggan natin si Jose Castro. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Tugon iyan ni Castro nang mahinga ng reaksyon sa sinasabing kasunduan sa term sharing at plano para patalsikin ang kasalukuyang administrasyon at balak umanong pagpaslang kay Pangulong Marcos. Ipinauubaya naman ng Palasyo sa NBI ang pag-iimbestiga sa anumang planong assassination kay PBBM, lalo't hindi na umano bago ang ganitong mga pagbabanta sa presidente. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa pang bugso ng rollback sa produktong sa presyo ng produktong petrolyo posible sa susunod na linggo. Yun. Batay sa 2 araw na trading, ayon yan sa Department of Energy. Ibalita mo yan na RH number 15, Giselle Rigafort. Giselle. Nakairin at ni Romel posibleng masundan pa yung bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo batay sa 2 araw na trading. Sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni Energy Undersecretary Sandy Salis na bagyang bumaba ang presyo sa global market sa kabila ng anunsyo na blockade sa Strait of Hormuz ni US President Donald Trump. Kung magpapatuloyan niya yung ganitong market reaction, maaaring mas maging stable yung presyohan o magkaroon ng rollback. Pero paalala ni Salis, may natitira pang 3 araw na trading sa pandaigdigang merkado na magdidikta naman ng magiging price adjustment sa lokal. Pakinggan natin. Today, actually yung price for the 2 days, medyo bumaba pa rin ang MOPS. So even with yung pronouncement ni President Trump na nag-station siya ng mga barko de guerra nila dun sa opening ng Strait of Hormuz,
apparently yung market is not pricing that in, na medyo bumaba pa yung MAP. So if this market reaction continues, potentially magkaroon tayo ng more stable price or baka magkaroon pa ng rollback. But of course, this is only 2 days pa lang for this week, no? So minomonitor natin. Inanunsyo rin ng opisyal na may parating na 22,000 metriko toneladang LPG sa bansa sa susunod na buwan. Kinontrataan niya ito ng Department of Energy sa pamagitan ng Philippine National Oil Company o ng PNOC. Inaasahan niya yung delivery sa ikalawa o ikatlong linggo ng Mayo kung magkakaroon o kaya magkakaroon ng kaunting buffer stock nito. Tiniyak naman ni Sales na patuloy silang naghahanap ng mga alternatibo na sources upang mapataas yung inventaryo natin. Hanggang noong April 10 kasi, tatagal na lamang ng 36 na araw ang supply ng LPG sa bansa. Ang mahigit 54 na araw naman yung inventaryo ng gasolina, 47 araw ang diesel, 104 na araw ang kerosene, at 67 araw naman ang inventaryo natin sa jet fuel. Ito si Gisandri Capoy para sa Diesel H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, singin ko lang, Lakay Ray. Sige. Alam mo ba, itong latest sa rollback na 20 pesos per liter sa diesel, yung rollback, aba, kanina may interview on 2x2 kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang projection ng oil industry sources ay nasa 8 to 10 pesos lang. Ang baba. Ang baba. Samantalang yung computation ng DOE, mas mataas dapat. Good thing is, naunahan. At no less than the President ang nag-announce na 20 pesos ang i-roll back. Ayan. Alam niyo na kung anong ibig sabihin niyan, ha? Minsan sa totoo lang, yun naman ang advantage na nag-aanunsyo ang Pangulo. Yan. Hindi mo pwedeng baliin yung sinasabi ng hari. Ang sabi nga, utos ng hari, hindi mababali. Yun nga ang pangambas. Imaginein mo, Lakay Ray, kung hindi nag-anunsyo, or may medyo na-delay ng anunsyo ang Presidente. At naunang mag-anunsyo. Yung mga oil company, wala na. Hindi natin natamo yung 20 pesos na rollback sa diesel. Sa halip 8 to 10 pesos lang. Ay, susapo. Umayos nga kayo mga oil company. Alam nyo na ang galawan, ha? Alam na namin. Secretary Garin, ma'am, dapat talaga hinahambalos natin yung mga oil companies. Mahirap naman. Kung gusto nyo. Every time na may rollback, i-anunsyo pa ng Presidente ng Pilipinas. Diyos mio. Samantala naman, Amerika maglalaan daw po ng 580 milyong pisong halaga ng kontribusyon sa Pilipinas para sa programa ng pamahalaan laban sa tuberculosis. Report mula kay RH4, Ms. Karen Oyong. Ms. Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, maglalaan ng pondo ang pamahalaan ng Amerika upang tulungan ang Pilipinas na matugunan ang hamon na dala ng pagkalat ng sakit na tuberculosis o TB sa bansa. Kasama ng pagpapalawig ng TB testing at pagpapagamot para sa mga Filipino military veterans. Itong inanunsyo ni U.S. Embassy Manila Charge d'Affaires Robert Ewing matapos ng paglagda sa Joint Declaration of Intent on Health Cooperation kung saan dumalo sa naturang kaganapan ng kalihim ng Department of Health o DOH na si Secretary Ted Herbosa. Ayon kay Ewing, ang naturang pondo na nagkakahalaga ng 580 million pesos o 10 million US dollars ay binubuo ng gamot para sa TB, 12 ultra-portable TB x-ray machines at grant na nagkakahalaga ng 250,000 US dollars o 14.5 million pesos na grant para sa Veterans Memorial Medical Center. Ang anunsyo ay alinsunod sa America First Global Health Strategy sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump at sa dekadekadang kooperasyon sa pamamagitan ng US Global Health Galing Amerika na ang layunin ay tugunan ang pagkalat ng tuberculosis, pagsulong sa maternal health at pagpapaigting ng kahandaan, detection at pagresponde sa mga emerging diseases at global threats sa bansa. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Ewing na ang naturang kontribusyon ay pagpapakita ng pagpapahalaga ng Amerika sa bilateral relationship nito sa Pilipinas sa matibay na partnership sa DOH kung saan mahalaga
ng pagtutulungan ng dalawang bansa upang masugpo ang HIV/AIDS, TB at makamit ang global health security. Layunin rin ang pagtutulungan ito na makamit ng bansa ang otonomiya at self-reliance ng mga programang pangkalusugan. Ako si Karen Ouyang nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Bureau of Internal Revenue nakapagtala ng 198.7 billion pesos na koleksyon noong nakalipas na buwan ng Marso. Ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Mas tumaas ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue noong Marso 2026. Ayon sa BIR, umabot sa 198.755 billion ang gross collection ng ahensya, mas mataas ng 11.87%, katumbas ng 21.86 billion kumpara sa kaparang buwan noong nakalipas sa taon. Batay sa paunang datos hanggang Abril 13, 2026, nakapagtala rin ang BIR ng 11.368 billion tax refund noong Marso. Mahigit 5 beses na mas mataas kumpara noong nakalipas sa taon. Dahil dito umabot sa 187.387 billion ang net collection ng ahensya, mas mataas ng 6.68% year on year. Ayon sa BIR, bagamat naapektuhan na mas mataas na tax refund ang net growth, mahalaga rin ito dahil mas maraming pondo ang naibalik sa mga taxpayer at negosyo sa gitna ng kasalukuyang hamon ng ekonomiya. Tiniyak naman ng BIR ang patuloy na pagpapaigting ng koleksyon upang masuportahan ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Boy G. Samantala naman, 125 OFWs at kanilang mga kaanak mula Dubai abay ligtas hong nakauwi ng Pilipinas. Report mula kay RH27 Noche Kakas Noche. Lakay Ray at Romel, ligtas nang nakauwi ng bansa ang nasa 125 overseas Filipino workers at kanilang mga kaanak mula Dubai sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay. Ang kanilang pag-uwi ay sa tulong pa rin ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Foreign Affairs, Philippine Embassy, Manila International Airport Authority at mga Filipino community sa Dubai. Layon ng tuloy-tuloy na repatriation na program na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong apektado ng gera sa Middle East. Ayon sa DMW, inaasahan pa nila sa mga susunod na araw ang pagdating ng mas marami pang OFWs at kanilang mga pamilya mula naman sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan sa repatriation efforts ng gobyerno. Ayon pa sa DMW, nakaantabay din ang National Reintegration Network na kinabibilangan naman ng iba't ibang ahensya sa mas malawakang serbisyo sa mga nakauwing OFW, kabilang ang libreng training, re-employment facilitation, livelihood support at medical and health assistance. Samantala, Lakay at Romel, 20 human remains din ang ng OFWs ang dumating kaninang umaga. Isang pastor at isang pari ang nagbasbas sa mga labi bago tuluyang naiuwi ng kanilang mga kaanak. Hiling naman ng pamilya ang pangunawa ng publiko na igalang ang privacy ng kanilang mga pamilya sa panahon ng pagduluksa. Ito yung nabanggit Romel at Lakay Ray ni DMW Secretary Hans Leo Kaktak na naipong labi hindi naiuwi agad dulot ng gulo sa Middle East. Pero ang cause na sinabi niya ay natural death. Arit sa 27, nandun si Kaka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Mahigit sa 300 estudyante sa Malabon City University lumahok sa responsableng panonood program ng MPRCB. Ano itong responsableng panonood program? RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Kuya Rodel, gawa ng DZRH na Philippines at Constitution Court ang kanilang programa kaugnay sa kaalaman para maging responsabling panonood ng programa
na nilahukan ito ng may ang mga estudyante mula sa Institute of Malabon University. Ito niya ay sinagawa sa Malabon National High School kung saan ay tinalakay dito si RCB, Professor Nana Soto at board member sa Mosque, Richard Reynoso, Giselle Villarosa at Alvera Bulak kung ano ang mga paraan na nagpapalakas sa bawat membro ng pamilya sa responsabling panunood ng mga programa na telebisyon at pelikula. Pinasalamatan naman ni Mayor Jerry Sandoval ang ahensya sa pangunguna ng programang ito. Iniyak nito na patuloy sila magkipag-ugnayan sa mga ahensya para din sa mga programang nagpapalakas at nagbibigay ng kaalaman sa mga Malabenyo sa makabagong panahon. Aris 23 at dito sinagulat sa PZRA una sa Pilipinas, una sa ating Pilipinas. Thank you, Edwin. Rapido, hataw, balita. Standby, mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras, alas 2:35. Ang oras na yan ay hatid Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw
performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Maganda Tao Balita. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Atsada Probinsya. May nangyari pong pamaril sa may Pavia, Iloilo. Isang naitalang patay, isang sugatan. Ating alamin sa report ni Jocelyn Maque mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn. Isa ang patay at isa ang sugatan matapos barilin ng dalawang empleyada ng bake shop company sa barangay Ungka 1, Pavia. Dead on arrival sa ospital si Divine Grace Castillo, ang plant manager ng bake shop matapos magtamo ng sugat sa dibdib, habang patuloy naman na ginagamot ang kanyang kasama na si John Shane Sublico na human resources personnel na nasabing kompanya. Nagtamo ng sugat sa kanang parte ng dibdib at hita si Sublico. Sa investigasyon ng pulisya, naglalakad ang mga biktima pa uwi ng binaril ng riding in tandem. Na-recover sa lugar ang 10 empty shells ng 9mm. May sinusundan ng anggulo ang Pavia Police sa motibo ng pamamaril pero hindi pa madetalye dahil sa nagpapatuloy na investigasyon. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opisyal ng barangay arestado naman dahil sa pagbebenta ng shabu sa Palo, Leyte. RH number 32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy.
Isang barangay opisyal na aresto sa buy-bust operation ng mga kapulisan sa bayan ng Palolete. Kinilala ng PNP ang suspect si alias Mil, 45 anyos, may asawa at isang barangay opisyal residente ng bayan ng Palolete. Ayon sa ulat, dakong alas 7:45 ng kagabi, nagsagawa ng buy-bust operation ang pinagsanib ng puwersa ng Leyte Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Palo Station Drug Enforcement Unit sa ilalim ng koordinasyon ng PDEA Region 8 sa Zone 6, Barangay Naganaga, Palo, Leyte. Sa naturang operasyon, nasamsa mula sa sospek ang 3 pakete na pagnilaang shabu, gayon din ang 500 pesos na buy-bust money. Sa kasalukuyan, inahanda na ng kapulisan ang pagsampa ng kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng illegal na droga habang hinihintay pang resulta ng pagsusuri at timbang ng kapiskang illegal na droga. Samantalang papatuloy ang daigting na kampanya ng mga otoridad laban sa illegal na droga sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R-32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy. Samantala naman, higit 100,000 pisong halaga daw po ng shabu na samsam. Isang babaeng suspect na aresto sa Davao City. Report mula sa Action Radio Davao, Jun Suter. Jun! Himasriha sa kulungan ng isang babaeng sangkot sa iligal na droga matapos masakote sa buy-bust operation sa Isla Verde, Barangay 23 Davao City kahapon Abril 14. Kinilalang suspect sa alias Takuting, 36 anyos, na inaresto bandang alas 5:42 ng hapon sa pinagsayab na pwersa ng City Drug Enforcement Unit at iba pang unit ng kapulisan sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa pinakahuling report, 2 pakiti ng hinihinalang shabu ang na-recover mula sa suspect, kabilang na ang buy-bust at possession items na may kabuuang halagang tinatayang 136,000. Nakuha rin sa kanya ang mark money at budol money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyan nasa kustodiya ng kapulisan ng suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang patuloy pang investigasyon upang matukoy kung may iba pang sangkot sa illegal na aktibidad. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit naman sa 200,000 pisong halaga ng illegal na nilagaring tabla basamsam sa Mountain Province. RH number 41, Romy Gonzalez. Romy. Na-recover sa isang anti-illegal logging operation sa Mountain Province ang higit sa 205,000 pisong halaga ng mga illegal na nalagaring tabla sa poblasyon Paracelis na diskubre na pinagsanib na personnel ng Paracelis Municipal Police Station, Mountain Province Provincial Mobile Force Company at DNR Paracelis ang abandonadong Toyota Hi-Ace van na may kargang Nara lumber. Nakaparada ito sa baba ng National Road at may kargang 1,262.94 board feet ng Nara na magkakaibang sukat at nagkakalaga ng 202,071 pesos. Sa iwalay na operasyon ng mga personal ng Besa Municipal Police Station, Mountain Province Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion, 1502nd Maneuver Company, Municipal Environment and Natural Resource Office at mga opisyal na barangay, na-recover nila ang mga illegal na nalagaring Benguet Pine Lumber na may sukat na 97.1 board feet na nagkakalaga ng 3,884 pesos. Binigyan din ni Mountain Province Provincial Police Office Provincial Director Police Colonel Marcelo Pulig ang kanilang commitment na paigtingin ang kanilang illegal logging operation sa Montañosa, kasabayan ng panawagan sa publiko na manatiling mapagmatsyag at aktibong magbigay ng anumang impormasyon sa mga hinihinalang illegal na aktibidad na bahagi ng kolektibong pagsisikap para mapangalagaan at mapreserba ang kapaligiran. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat lakay Romy Gonzalez. Samantala, seguridad mas minaigting kaugnay ng papalapit na first parliamentary election sa BARM. Report mula kay RH19, June Dimakutak. June.
Parang Ray, parang Romel, nananatiling naka-heightened alert ang Joint Task Force Central ng 6th Infantry Campilan Division habang papalapit ang nakatakdang First Bangsamoro Parliamentary Election sa Setyembre ng taong kasalukuyan. Sa panayam ng DZRH kay Lieutenant Colonel Ronald E. Suscano, Commanding Officer ng 6th CMO Battalion at 6th ID spokesman, bilang preventive measures umano, hindi nagbababa ng kumpiyansa ang 6th ID at nananatiling nasa heightened status sa pagpapatupad ng mga tungkulin nito para sa mga nasasakupang lugar. Sa mga lugar na itinuturing na identified na hotspots tulad ng Sharif Agwak, Datu Udin Sinswat, Nabalawag SGA, at ilang barangays ng Midsayap, Cotabato Province, Datu Piang, at isang barangay sa Cotabato City ay mas pinaigting ang pagpapatupad ng checkpoints at itong mas pagpapalawak ng intelligence network. Ayon pa rin kay Lieutenant Colonel Suscano, kasamang minumonitor ng JTF Central ang mga armed groups maliban sa Dawla Islamiyya at BIFF. Sa tuwing may paparating na eleksyon sa bahagi ng BARM, maigting o maiging minumonitor ng PNP at AFP ang mga communities na maaring gamitin ay itong mga armed groups na hawak na ilang politiko na ginagamit nilang goons laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Yung 6ID and Joint Task Force Central, wala naman ang mga nagdag na units dito sa area po ng GTFC. Yung ginagawa natin is in-heighten natin yung mga security measures natin, yung mga checkpoints natin and patrolling, especially on areas identified as hotspots, like, for example, the Sharif Agwak, yung Datu Udin Sinswat, some parts of HGA, yung boundary ng HGA, Nabalawag HGA, Sayap, and dati sila recently dito sa 8 city ang flash na nangyari. Ang pahayag ni 6th ID spokesman and CMO Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimaputat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki naman ang arestado dahil sa paamboboso sa San Felipe, Zambales. RH number 37, Dani Comilang. Dani! Inaresto ang isang lalaki na kinilalang si alias Elvis matapos ireklamo ng isang babae na umano'y kinukuhanan siya ng video sa loob ng comfort room ng San Felipe Public Market. Nang kumprontahin, tumakas ang suspect, ngunit agad humingi ng tulong ang biktima. Mabilis na rumesponde ang San Felipe Municipal Police Station at sa tulong ng mga security guard at tricycle driver sa lugar, nahabol at naaresto ang suspect na positibong kinilala naman ng biktima. Matatandaan kamakailan, isang lalaki din ang naaresto dahil sa pamboboso gamit ay cellphone. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act laban dito. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Danny Kumilang. Samantala, wanted person na nagtago ng 3 taon. Arestado daw po sa Dagupan City. Report mula kay Freddy Fajardo. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station ang isang wanted person na naharap sa kasong murder matapos itong masakote kahapon alas 11:20 ng umaga sa Barangay Poblacion Oeste sa lungsod. Sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, ang suspect isang 56 anyos na lalaking pintor at residente ng nasabing barangay. Ang pagkadakip dito ay sabisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kasong murder na may petsang Marso 2023. No bail bond recommended. Dagdag pa ni Colonel Solomon, ang pagkadakip sa akusado'y bunga ng kanilang walang humpay na manhunt operation sa mga nagtatago sa batas at sa pakikipag-ugnayan na rin ng mamamayan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Tagu-ulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Construction store na biktima ng nagpakilalang mataas na opisyal ng PNP Northern Samar para umutang mga construction supplies. Ibalita mo yan, RH number 34, Jane Bantayan. Jane.
Naglabas ng panawagan at babala ang PNP Pambuhan sa publiko dito sa lalawigan ng Northern Samar laban sa isang modus operandi o pani-scam. Ang scammer ay nagpapakilala na isang pulis. Kasunod ito sa natanggap na report ng PNP Pambuhan sa isang hardware store owners at construction supply. Ang nasabing construction supply, tinawagan na nagpakilalang high-ranking police official at nag-inquire na kukuha ng mga construction materials para daw sa proyekto na isang undergoing station renovations construction. Ayon sa nagpakilalang pulis, ang kukunin ng materials for construction ay utang. Panawagan ngayon ng PNP huwag magpalinlang. Ginagamit daw ng mga scammer ang false bidding information kung saan pagsasabihan ang may-ari o ang tindahan na napili ang kanilang tindahan sa bidding process para sa PNP projects. Nilinaw ng Pambuhan PNP ang kanilang pagsunod sa Republic Act 9184 o Government Procurement Reform Act. Lahat ng transactions, bidding process at procurement ng goods o services ay sumusunod sa formal, legal at documented procedure sa pamamagitan ng Bids and Awards Committee. Paalala pa ng PNP sa Northern Samar sa lahat ng mga business owners, ang PNP officials ay hindi pinapayagan na tumawag sa mga private establishments upang mag-solicit ng pera o humiram ng materials, mag-request ng utang gamit ang organisasyon ng PNP. Hinikayat ng kapulisan sa lalawigan na agad na mag-report sa polis kung may natanggap na kaparihong tawag. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Metro Manila ngayon. Sa ating pong Metro Manila ngayon. Ni Kyle Bulyas. Kyle, go! Lakay Romel tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na magiging maayos ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA para sa gaganaping Manila Marathon ng Run Rio sa darating na June 12. Gagawin kasi sa kahabaan ng EDSA ang 42-kilometer category bilang bahagi ng pagpapalakas ng sports tourism ng Pilipinas. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, may mga bukas na lane pa rin kaya hindi masyadong maaapektuhan ng daloy ng trapiko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gaganapin sa EDSA ang naturang marathon. Mag-uumpisa ito sa Seaside Boulevard sa Pasay City, dadaan naman sa EDSA bus lane northbound, saka mag-u-turn pagdating sa SM North EDSA pabalik sa southbound lane ng EDSA. Sa iba pang balita, nagsasagawa naman ng emergency leak repair ang Manila Water sa bahagian ng UP Malawi Hall sa UP Campus Quezon City. Ito ang dahilan ng nangyaring water interruption sa paligid ng nabanggit na lugar. Ayon sa abiso, inaasahang matatapos din ito ngayong araw mamayang alas 4 ng hapon. Para naman sa ating ulat panahon, posibleng pumalo hanggang sa 38 degrees Celsius ang heat index dito sa Metro Manila. Ito ay nasa ilalim pa rin ng extreme caution category. Ang init naman. As usual, correct Lakay. At ibig sabihin na pinapaalalahan pa rin tayo na iwasan ang magbabad sa ilalim ng matinding sikat ng araw upang makaiwas sa heat cramps at heat exhaustion. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Hoy, salamat daw sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong thank God it's a Wednesday. Uy, Simbang Baklar, ano po? Ay dapat ipanalangin po natin matigil na po ang kaguluhan, ha? Diyan sa gitnang silangan, ha? Para naman kahit paano ay maibsan na yung ating pinapasang krus, ha? Matinding pahirap, ha? Na nangyayari pong digmaan. Naku po, ha? Tanapon kina Apo Els Bartolome. Uy, Apo Els, kumusta na kayo? PNP Chief Nick Bartolome. Ayan, and of course, yung number 2 man sa PNP, ano? Uy, General Bernie Banak, sir. Magandang hapon po. Yung kanilang hepe ng ating pambansang pulisya, si General Nartates Jr. and of course yung FP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Yung mga kasundaluhan po natin nakatutok po dyan sa West Philippine Sea, Philippine Coast Guard at Philippine Navy, ha? Ingat po tayo, medyo matindi pong init ngayon, ano, ha? Dapat hindi kayo naubusan ng tubig. Ayan. Salamat, salamat Miss Elaine Napit, maraming salamat Jeric, thank you sa buong person ng DZRH News Team, sa ating mga classmate, sina Mike Biato, Neresa Burabon, Rose Espenya, Joyce Batalier ng Bicol University.
Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sa minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan.